Ang kapangyarihan ng Amerika noong World War II ay nadama sa buong daigdig nang sabay nitong durugin ang Germany at Japan. Mula sa mga dambuhalang carrier sa Pacific, sa libu-libong tangkeng pinadala nito sa mga Soviet, at sa mga ordinaryong truck na nagdala ng supply sa mga tropa nito sa France, naipakita ng mga Amerikano ang kanilang lakas hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi maging sa kanilang industrial at logistic power na hindi kayang tumbasan ng mga bansang kanilang kinalaban. Sa episode nating ito, ating pag-usapan ang peak military strength ng United States of America noong World War II. Bago tayo dumiretso sa lakas ng Estados Unidos, kailangan muna nating ilagay sa tamang konteksto ang World War II. Opisyal na nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939 nang salakayin ng mga German ang Poland. Sa mga sumunod na taon mula 1939 hanggang 1941, ang Europa at Asia ay nasunog. Ang German forces ay rumaragasa at isa-isang pinabagsak ang mga republika ng Europa. Milyon-milyong Russian naman ang nasawi at nabihag, habang naipit naman ang Great Britain sa isang labanan para mabuhay. Sa Asia naman, tuloy-tuloy ang malabaliw na kampanya ng kamatayan ng mga Hapones sa China. At ang Estados Unidos, nanonood lang muna. Halos 2 taon, mula 1939 hanggang 1941, wala ang USA sa direktang labanan. Pero bakit? Dahil pinigilan ito ng pamahalaan nila kung saan sinabi nito na ang digmaan sa Europa ay problema lamang ng mga Europeo. Magbabago ito pagdating ng December 7, 1941. Sa araw na ito, binomba ng mga Hapones ang Pearl Harbor. At ilang araw lamang makalipas nito, Germany mismo ang nagdeklara ng digmaan laban sa mga Amerikano. Dito na nga nagbago ang lahat. Ang digmaang Europeo at Asyano ay naging tunay ng pandaigdigang digmaan sa pagpasok ng mga Amerikano. Ang hindi alam ng mga German at ng mga Japanese, ang kamaliang ito ay may malaking kabayaran. Kanilang ginising ang bansang matagal nang nagmamatsyag, ang bansang may pinakamalaking industriya sa mundo. Ito na nga ang pagpasok ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa tala ng mga historian, nakamit ng Estados Unidos ang peak strength ng kanilang sandatahang lakas, logistic at industrial might sa pagitan ng 1944 hanggang 1945. Sa panahong ito, sabay na nasa rurok ang bilang ng kanilang mga sundalo, produksyon ng tangke at eroplano, laki ng hukbong dagat, at kapasidad ng mga pabrika na magpatakbo ng 24 oras kada araw. Hindi lamang ito simpleng pagdami sa numero. Ito ang yugto kung saan ang Amerika ay may kakayahang maglunsad ng malawakang opensiba sa Europa at Pacific ng sabay, habang tuloy-tuloy pa ring nagpapadala ng bala, gasolina, barko, tangke, at mga kagamitan sa lahat ng kanilang kaalyado sa buong mundo. Unahin natin ang pundasyon ng anumang digmaan. Ito ang tao. Kahit gaano karami ang mga tangke, barko o eroplano mo, kung wala kang sapat na mga sundalo para hawakan ang lupain, mag-operate ng mga kagamitang nabanggit, at magpanatili ng frontline, babagsak ka pa rin. Sa rurok ng digmaan noong 1945, ang Amerika ay nakapag-mobilize ng humigit kumulang 16 na milyong personnel. Sa bilang na ito, 8 milyong sundalo ang nasa Army kasama ang Army Air Force, higit 3 milyon sa Navy, halos kalahating milyon sa Marine Corps, at 100,000 sa Coast Guard. Sa Europa, mahigit 3 milyong Amerikanong sundalo ang nakadeploy laban sa Germany. Samantala, higit 1.5 milyon naman hanggang 2 milyon ang nakaantabay sa Pacific Theater laban sa mga Hapones. At tandaan natin, magkasabay na kinalaban ng USA ang Germany at Japan. Sabay-sabay ang American offensive sa Normandy, Italy, sa Western Front, habang tuloy din ang kanilang island hopping campaign sa Pacific. 2 magkaibang teatro ng digmaan, 2 magkaibang kalaban, pero iisang bansa lamang ang tumapat. Isa sa matinding kapangyarihan ng US forces noong World War II ay ang kanilang rotational depth. Sa huling bahagi ng digmaan, ang Germany ay napipilitan ng mag-conscript o magpatawag ng mga teenager at matatandang lalaki dahil nauubos na ang kanilang mga sundalo. Pero sa mga Amerikano, napakalawak ng kanilang reserba.
Kapag napagod ang isang unit, maaari nila itong palitan. Kung sakaling mabawasan naman ang kanilang mga sundalo dahil sa casualty, laging may nakahandang kapalit para sa mga ito. Hindi napilitan ng mga Amerikano na ibato sa labanan ang mga bata at matatandang walang training. At hindi rin basta-basta ang kalidad ng mga sundalong isinesabak ng Amerika. Bawat American soldier ay dumaan sa mahigpit na basic training at specialized preparation tulad ng infantry, armor, artillery, airborne at amphibious operation training. Naging posible ito dahil sa tinatawag nating industrial scale military training ng mga Amerikano kung saan nakahanda ang kanilang bansa na maglabas ng 100,000 sundalo kada buwan at masisigurado na bawat isa sa mga ito ay lubos na na-training. Dagdag pa rito, may malaking advantage din ang Amerika pagdating sa medical at recovery system. Meron silang forward aid station malapit sa frontline. Meron ding organized evacuation chain at maraming mga field hospital na kayang magsagawa ng operasyon sa loob mismo ng labanan. Ang resulta, mas maraming sugatang tropa ang naliligtas at nakababalik sa serbisyo kumpara sa mga Axis unit. Napakahalaga na mailigtas ang buhay ng mga veterano dahil hindi lamang buhay ang nililigtas mo kapag ginawa mo ito, kundi pati ang kanilang karanasan at kaalaman. Ito ang naging malaking disadvantage ng parehong Germany at Japan kung saan, sa unang bahagi ng digmaan, lamang sila dahil veterano at professional ang kanilang mga sundalo. Ngunit dahil sa kanilang kabiguan na panatilihing buhay ang mga veteranong sundalong ito, nawala ang kanilang gained experience at kaalaman na sana'y maituturo sa mga bagong sundalo. Dahil sa husay ng kanilang medical at recovery system, ayon sa mga kalaban ng mga Amerikano, tila ba hindi sila nauubusan ng sundalo. At ito pa lamang ang simula. Dahil kung akala mo malaki na ang epekto ng 16 milyon na sundalo sa digmaan, hintayin mo kapag pumasok na tayo sa bakal na dumudurog sa linya, ang mga tangke. Sa modernong panahon, ang armored force ang pandurog ng depensa at ng momentum ng kalaban. Kung sino ang merong mas malakas at mas sustainable na armored force, siya ang may kontrol sa tempo ng labanan. Sa buong World War II, ang Estados Unidos ay nakapag-produce ng humigit kumulang 88,000 na mga tangke, simbolo ng kanilang industrial dominance. Ang Germany sa kabilang banda ay nakapag-produce lamang ng humigit kumulang 46,000 na mga tangke at assault gun sa buong digmaan. Ibig sabihin, halos doble ang produksyon ng mga Amerikano kumpara sa mga German. Ngayon, atin namang pag-usapan ang kalidad ng mga tangkeng ito. Ang pangunahing tangke ng Amerika ay ang M4 Sherman. Hindi ito ang may pinakamakapal na armor. Hindi rin ito ang may pinakamalakas na baril kumpara sa mga Tiger o Panther tank. Ika nga, sa isang one-on-one battle, laging may advantage ang mga German heavy tank. Pero ang digmaan ay hindi 1 versus 1 tournament. Ang mga tangkeng Sherman ay may kakaibang uri ng advantage. Ito ang kanilang napakaraming bilang at ang kanilang reliability. Mechanically, napakasimple ng pagkakagawa ng M4 Sherman. Dahil sa kanilang napakasimpleng disenyo, hindi ito basta-basta nasisira. Mas madali din itong ayusin at higit sa lahat, napakabilis nitong gawin sa pabrika. Sa kabilang banda, ang mga tangkeng German naman ay napakakomplikado kung saan mabagal itong i-produce at napakahirap i-maintain. Dagdag pa rito, mahirap din itong matutuhang ayusin at gamitin. Dito may kita ang dalawang lubos na magkaibang filosofiya pagdating sa digmaan. Ang Germany ay naghabol sa technical na superior na unit, samantala ang Amerika naman ay naghabol ng operational sustainability. Para sa kanila, hindi kinakailangan ng US tank na manalo sa bawat duelo. Kinakailangan lamang nilang siguraduhin na mas marami ang mga Sherman sa battlefield kaysa sa mga Tiger at Panther tank. Gayunpaman, kung sasabihin natin na dami lamang ang lamang ng mga Sherman, nagkakamali ka. Dahil standardized ang disenyo, mas madali ang training ng crew ng mga Sherman tank. Mas madali din ang logistic ng spare part at recovery ng tangkeng ito. Ang Sherman tank ay mas magaan kaysa sa mga Tiger at Panther tank ng halos doble. Kaya naman, madaling i-rescue ang mga Sherman kapag nasira ito. Nangangahulugan ito na mas mabilis din ang kanilang repair cycle. Ang isang Sherman na na-damage ay kadalasang naayos
at naibabalik sa labanan sa loob lamang ng ilang araw. Samantala, ang isang German Panther o Tiger tank na nasira ay kadalasang tuluyan ng iniiwan sa battlefield dahil napakabigat nito o di kaya wala rin naman silang fuel o spare part para dito. Kaya naman sa huling bahagi ng digmaan, lumitaw na ang katotohanan. Mas marami pang tangking nagagawa ang Estados Unidos kaysa sa mga winawasak ng Axis power. Kung may isang larangan ng digmaan na tunay na naghiwalay sa Estados Unidos mula sa lahat ng ibang bansa noong World War II, ito ay ang kanilang Air Force. Hindi lamang dahil marami silang eroplano, kundi dahil ginawa nilang sistematiko at industrial ang air warfare. Sa kabuuan ng digmaan, ang Estados Unidos ay nakapag-produce ng humigit kumulang 300,000 aircraft. Kung ihahambing natin ito sa Germany, nakagawa lamang ang mga ito ng 119,000 aircraft. Halos triple ang produksyon ng Amerika kumpara sa mga German. Pagsapit ng 1944, tinatayang 63,000 mga aircraft ang aktibong nasa serbisyo ng Amerika na nagbibigay sa kanila ng dambuhalang air advantage laban sa kanilang mga kalaban at maging mga kakampi. Sa kabuuan ng digmaan, umabot ng 97,000 bombers ang nagawa ng Amerika, kabilang ang mga heavy bombers tulad ng B-17 Flying Fortress, B-24 Liberator at ang pinaka-advanced na B-29 Super Fortress. Ang mga bomber na ito ay may kakayahang magdala ng 2 hanggang 9 na toneladong bomba kada lipad. Ibig sabihin, bawat pag-atake ng bomber formation ay literal na nagdadala ng toneladang bakal at explosive na ibinabagsak sa mga industrial target ng parehong Japan at Germany. Mayroon din silang humigit kumulang 99,000 fighters kabilang na ang P-38 Lightning, P-46 Thunderbolt at ang pinaka-decisive nilang fighter, ang P-51 Mustang. Noong kalagitnaan ng digmaan, kayang harangin ng mga fighter jet ng Luftwaffe ang mga American bomber dahil kulang sa range ang mga fighter escort nito. Pero nang magkaroon ng innovation at mas mapahaba ang range ng mga P-51 Mustang, kaya na nitong samahan ang mga bomber hanggang Berlin pabalik. Dahil sa pagbabagong ito, naging posible ang tinatawag na strategic bombing campaign laban sa mga German. Ito ang sistematikong pag-atake sa mga oil refineries, synthetic fuel plant, ball bearing factory, rail yard at aircraft production facility. Dahil sa mga pambobombang ito, lubos na bumagsak ang produksyon sa Germany habang tuloy naman ang pagtaas ng produksyon ng mga Amerikano. Ngayon naman, punta tayo sa Pacific Theater of War. Dito lumitaw ang pinaka-advanced na bomber ng World War II, ang B-29 Super Fortress. Ang B-29 ay may pressurized cabin, remote control defensive gun turret at mas malakas na mga engine. Kaya nitong lumipad sa taas na 30,000 feet at may range na lampas 5,000 kilometers. Sa maraming operasyon nito laban sa Japan, maraming Japanese fighter ang nahirapang maabot ang taas na nililiparan ng B-29 at marami rin sa kanilang mga anti-aircraft gun ang hindi kayang umabot sa taas na ito. Kaya naman, naging madali sa mga Amerikano ang malawakang pagbomba sa Japan mula 1944 hanggang bago matapos ang digmaan. Mula sa mga base nila sa Mariana Island, Saipan, Tinian at Guam, binomba ng mga B-29 Super Fortress ang Japan araw man o gabi. At syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang bida ng US Air Logistics, ang kanilang mga transport aircraft. Ang C-47 Skytrain at iba pang transport plane ang naging backbone ng airborne operation at global supply chain ng Allied Force. Ang mga eroplanong ito ang naghatid ng paratroopers sa Normandy, ang nagdala ng supply sa mga tropang isolated, at naglipat ng mga sundalo sa iba't ibang kontinente ng mabilisan. Kung susuriin, masasabi natin na ang Estados Unidos ay hindi lamang nagkaroon ng air superiority, bagkus nagkaroon sila ng air supremacy noong World War II. Kung sa himpapawid ay naiingibabaw ang mga Amerikano, ang karagatan naman ay kanilang pinaghaharian. Pagsapit ng 1945, ang United States Navy ang naging pinakamalaking hukbong dagat, hindi lamang ng World War II, kundi ng buong kasaysayan ng sangkatauhan.
Sa pagtatapos ng digmaan, may humigit kumulang 6,700 naval vessel ang US Navy. Kabilang dito ang mahigit 100 aircraft carrier tulad ng mga fleet, light at escort carrier, humigit kumulang 23 battleship, dose-dosenang battle cruiser, daan-daang destroyer, libu-libong escort vessel, mga submarino, at napakalaking armada ng mga amphibious landing ship. Sa rurok ng lakas nito, walang navy sa mundo ang kayang lumapit sa ganitong scale. Upang maunawaan mo ang laki ng kalamangang ito, kailangan natin ng konteksto. Ang Imperial Japanese Navy noong digmaan ay mayroong humigit kumulang 400 na mga major warship. Ang German Kriegsmarine naman ay mas maliit at pangunahing nakatuon lamang sa mga submarino. Pagsapit ang 1945, kahit pagsamahin mo ang buong naval strength ng Germany at Japan, hindi man lamang ito aabot ng kalahati ng kapasidad ng US Navy. Ang Amerika ay hindi lamang maraming barko, bagkus, na master din nila ang kakayahan na mag-operate sa dalawang malaking karagatan ng sabay. Dito po pasok ang tunay na kahulugan ng US naval power. Ito ang kanilang power projection. Kinayang kontrolin ng US Navy ang Atlantic upang protektahan ang mga convoy route laban sa mga German U-boat, habang sabay na nagsasagawa ng malawakang carrier warfare sa Pacific laban sa mga Hapones. Habang nagbabantay sila sa English Channel para sa D-Day, nagsasagawa rin sila ng island hopping campaign mula Guadalcanal hanggang Okinawa. Ibig sabihin, hindi nakatali ang US Navy sa isang teatro lamang. May kapasidad silang magbahagi ng puwersa, mag-rotate ng fleet, at magpanatili ng operational tempo sa global scale. May kita ang tunay na lakas at lawak ng US Navy sa kanilang pinakamalaking labanan, ang Battle of Leyte Gulf noong 1944. Daang-daang barko ang sangkot sa magkakahiwalay, ngunit coordinated engagement sa labanang ito. Sa puntong iyon, ang Japanese Navy ay halos hindi na makasabay sa produksyon at replacement capacity ng Amerika. Bawat carrier na nawawala ng Japan ay halos hindi nila mapalitan. Pero sa mga Amerikano, patuloy silang naglalabas sa mga bagong carrier, bagong destroyer at mga bagong submarino mula sa kanilang mga shipyard sa East and West Coast. Sa rurok ng kanilang produksyon mula 1943 hanggang 1944, ang Estados Unidos ay kayang gumawa ng humigit kumulang 1 hanggang 2 malalaking barko kada araw. Kabilang dito ang mga battle cruiser, destroyer at iba pa. Samantala, inaabot lamang ng 3 hanggang 4 na buwan ang mga Amerikano para makagawa ng isang fleet carrier. Kagaya ng kanilang mga tangke, napakahusay din ng recovery and repair capability ng mga Amerikano pagdating sa kanilang mga US Navy asset. Kayang-kayang ayusin ng mga Amerikano ang kanilang mga nasirang barko sa loob lamang ng ilang araw o linggo. Isang napakagandang halimbawa nito ay ang Yorktown, kung saan nang masira ito sa Battle of Coral Sea, nakabalik kagad ito sa labanan makalipas lamang ng ilang araw at nakatulong sa Battle of Midway. Ibig sabihin nito, kahit may mga barkong masisira o mapapalubog sa Atlantic o Pacific, laging merong bagong papalit sa mga ito bago pa tuluyang maramdaman ang kanilang pagkawala. Bukod sa mga nabanggit nating ito, ang lakas ng Amerika ay hindi lamang nakatuon sa kanilang armas. Bagkus, nakadepende ito sa isang napakahalagang sangay na kadalasang hindi napapansin. Ito ang logistics. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga Amerikano ay kinikilala bilang the Master of Logistics. Habang ang Germany at Japan ay lumalaban gamit ang limitadong industriya at unti-unti nang nauubusan ng resources, ang Amerika naman ang naging arsenal ng buong Allied world. Simulan natin sa dagat. Sa loob ng digmaan, ang Estados Unidos ay nakapag-produce ng humigit kumulang 2,700 Liberty ship at mahigit 500 Victory ships. Ang mga ito ay cargo ship na ginawa ng Estados Unidos noong World War II para magdala ng supply sa Europa at Pacific. Ang mga barkong ito ay may capacity na magdala ng 10,000 tonelada ng supply sa isang andaran. Dito isinasakay ang mga tangke, truck, bala, kanyon, gasolina, pagkain, supply, gamot, at napakarami pang iba patungo sa battlefield at mga kaalyado ng Amerika.
Sa rurok ng kanilang produksyon noong 1943, may mga panahon na umaabot ng 2 hanggang 3 Liberty ship ang nabubuo kada araw. Ibig sabihin, kahit mapalubog ng mga German U-boat ang ilan sa mga barkong ito, laging may nakahandang dose-dosenang pamalit sa mga ito. Ngayon, dumako naman tayo sa land logistics ng USA. Sa kabuuan ng digmaan, ang Estados Unidos ay nakapag-produce ng humigit kumulang 2.3 million military trucks. Isipin mo ang numerong ito, hindi 100,000, 2,300,000. Kasama rito ang sikat na 2.5 truck na naging backbone ng Allied Ground Logistics. Dagdag pa rito ang 100,000 mga jeep, fuel tanker at transport vehicle. Napakalayo kumpara sa kanilang mga katapat sa Europa at Asia. Ang hindi alam ng karamihan, pero sa kabuuan ng World War II, ang malaking bahagi ng German forces ay naglalakad lamang patungo sa mga frontline kasama ang kanilang mga kabayo. Kaya naman, nang ipakilala ng mga Amerikano ang kanilang fully motorized forces, lubos na nagbago ang labanan sa Europa. Ibig sabihin ito, naging mas mabilis na ang galaw ng Allied forces. Mas napabilis din ang pagdating ng kanilang mga reinforcement at mas mabilis din ang paglipat ng kanilang supply. At dahil dito, mas mabilis din nilang matatalo ang mga kalaban. Hindi lamang kanilang sariling operasyon ang sinuportahan ng mga Amerikano. Sa ilalim ng tinatawag na Lend-Lease Program, ang Estados Unidos ay nagpadala ng napakalaking tulong sa mga kaalyado nito. Sa Great Britain lamang, dumaloy ang bilyong halaga ng armas, eroplano at pagkain para sa mga British. Ngunit, ang pinakamalaking nakatanggap ng biyaya ng US Logistics ay ang Soviet Union. Karaniwang binibigyan ng credit ang USSR para sa kanilang matinding fortitude sa Eastern Front at tama lamang iyon. Ang Red Army ang sumalo ng pinakamabigat na bahagi ng German invasion at ang bansang may pinakanagbuwis ng buhay. Ngunit may isang aspekto ng labanan na ito na madalas hindi nabibigyang diin. Ito ang napakalawak na materyal na suporta ng Amerika na tumulong sa mga Soviet para hindi sila bumagsak noong 1941 hanggang 1943. Ang Estados Unidos ay nagpadala sa Soviet Union ng higit 400,000 truck, halos 2,000 locomotive, libo-libong railcar, libo-libong aircraft at maging mga armored vehicle at milyon-milyong tonelada ng pagkain at mga raw material. Sa katunayan, malaking bahagi ng mobility ng Red Army pagsapit ng 1944 ay nakasandal sa mga American-made truck. Kaya naman, naging malaya ang ekonomiya at industriya ng mga Soviet para mag-focus sa paggawa ng mga tangke at artillery. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang i-shoutout ang ating mga bagong members na sina Comrade Darwin, Comrade Ezra, Comrade Elise at Comrade Arian. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Nais mo din bang masuportahan pa ang ating channel? Maaari na kayong maging member ng ating Sir Ian's Class kung saan magkaka-access kayo sa ating mga members-only episode, updates at behind the scene, at syempre, exclusive loyalty badges at shoutout. Pero huwag kayong mabahala, voluntary lamang ito. Mananatili pa ring free ang lahat ng video ng Sir Ian's Class. Tara, balik na tayo sa ating episode. Ang Estados Unidos ay hindi lamang lumaban noong World War II. Sila din ang nagpakain sa milyon-milyong mga tao, sundalo man o sibilyan. Sila din ang nagpatakbo ng digmaan at sumuporta sa buong Allied war effort. Habang ang Axis power ay nagkukumahog na dahil sa kawalan ng supply, ang mga Amerikano naman ay patuloy na nagpapabaha ng pagkain, gasolina, bala, armas at kagamitan sa battlefield. Hindi nanalo ang Estados Unidos sa World War II dahil lang sa lakas ng sundalo o dami ng sandata. Bagkus, nanalo ang mga Amerikano dahil sa kakayahan nilang i-convert ang USA para maging isang dambuhalang pabrika na umaandar 24 oras araw-araw para sa produksyon, tuloy-tuloy na supply at walang tigil na reinforcement sa battlefield. Makalipas ang ikalawang digmaang pandaigdig, nasadlak ang Europa at Asia sa abo at pagguho. Pero ang Amerika, buo ang industriya, buo ang ekonomiya
at hawak ang pinakamalaking military machine sa mundo. Makalipas ang 1945, hindi na pareho ang balanse ng kapangyarihan sa daigdig. Isang bansa ang tumayo mula sa digmaan ng mas malakas kaysa nang magsimula ito. Ito ang dahilan kung bakit makalipas ang digmaan, malinaw ang mensahe ng Amerika sa buong mundo. There's a new boss in town. Naghahanap ka pa ba ng episode kagaya nito? Kung oo, nais kong i-recommenda sa inyo ang ating episode ukol sa sanhi, mga kaganapan at epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga maangas na mahilig sa kasaysayan.